Let us open our Bible on Proverbs 20, verse 9. Praise the Lord. Who can say, I have made my heart clean, I am pure from my sin? So isa itong tanong. Sino makapagsasabi, aking nilinis ang aking puso at ako'y isang pure or matawag nating pure from my sin, yung bang malinis ka mula sa iyong kasalanan? Sino ang makapagsasabi nito? Yun ang tanong. Who can say, I have made my heart clean, I am pure from my sin? Sino ang makapagsasabi niyan? Kung hindi ang Diyos ang siyang gagawa sa atin sa buhay na linisin niya at patawarin ang ating mga kasalanan, walang sino mang tao makapagsasabi na malinis siya. Walang taong makagawa kahit paman sa batas ng Diyos. Walang taong hindi nagkakasala kahit gaano siya kabait, kahit gaano siya kabuti. Walang tao na hindi makakagawa ng mali. Walang taong hindi nakakagawa ng kasalanan. Kaya diyan natin makikita kung gaano kaimportante na para makapagsabi tayo, ikaw ay nalinis na sa iyong mga kasalanan, kinakailangan natin ang Panginoong Diyos. At kinakailangan talaga tayo malilinis sa ating mga kasalanan. And that is the reason why, bakit nagpakatawang tao ang Diyos, bakit pumunta ang ating Panginoong Hesukristo dito sa sanglibutang ito. Ang kanyang pagpunta sa sanglibutang ito, it was not pointless, it was not nonsense, but for a great purpose. And that purpose must be fulfilled in our lives. Naalala niyo yung si John the Baptist na advance party ng ating Panginoong Hesukristo to prepare the way of the Lord. How John the Baptist prepared the way of the Lord. He who introduced our Lord Jesus Christ. Who is He? Sino talaga si Jesus? Anong purpose niya? Di ba sumigaw siya? Siya yung voice in the wilderness na sumisigaw. Anong sinisigaw ni John the Baptist? Behold, the Lamb of God which taketh away the sins of the world. Kaya mapalad ang tao whose sin is forgiven, whose heart is sanctified or purified. Kaya ang tanong kasi dito, sinong tao makapagsasabi niyan? Mayroong tao dito na pinagsikapan niya na isa siya sa mga tao na magsasabi nito. Kung siya yung taong isa na nagsikap na makapagsasabi na forgiven siya, purified siya, tayo rin kinakailangan pagsikapan din natin yan. Or else, hindi tayo maging worthy makapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil hindi nagawa yung proseso na ang kalinisan kinakailangan mangyari muna sa buhay natin before entering into the kingdom of heaven. Kaya anong sinabi ng isang tao dito na pinagsikapan niya, na isa siya sa mga tao na makapagsasabi sa tanong sa unang verse. Basahin natin. Psalms 51 verse 10. Praise the Lord. Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Yan. You see? Create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Bakit? Nadumihan ang puso niya. Bakit? Napasukan siya ng wrong spirit.
Ang tao, pag mapasukan ka ng mali na espiritu, gagawa ka ng kamalian. Ang tao, pag mapasukan ka ng karumihan sa iyong puso, gagawa ka ng karumihan. So, dahil wala na winarningan na siya Ang judgment sa buhay ni David is death, kamatayan. Kasi he committed adultery, he committed murder. Nadungisan talaga ng husto yung puso niya. Napasukan talaga siya ng evil spirit. Kaya nagawa niya ang lahat ng mga bagay when in fact, siya itong hari ng Israel. Dapat ang righteousness dyan magmumula sa kanya. When in fact, hari siya ng Israel, dapat siya yung mag-lead sa mga people of God in righteousness. But how come? Napasukan siya ng masamang espiritu. How come? Narumihan ang kanyang puso. Pero, meron siyang pagsisikap. Ayaw niyang mamatay physically and spiritually. Kaya yan ang sinabi niya, create in me a clean heart, O God, and renew a right spirit within me. Meaning to say, he believes that God can do it. Naniniwala siya na kaya siyang gawan ng Diyos na malinis na puso. Naniniwala siya na kaya ng Diyos baguhin ang espiritu na nasa loob sa Kanya. Kaya ganun din po sa buhay natin. It is a matter of believing that God can create us a new creature. It is a matter of by faith that God can change our vile spirit into a pure or holy na espiritu. Kaya see to it na isa rin tayo sa mga tao sa mundo na naka-obtain ng kalinisan, naka-obtain ng purity mula sa ating Panginoong Diyos. Or else, hindi na bumaba si Kristo for that purpose. Kung wala man lang tayong chance na malinis. Or else, hindi na makarating sa atin ang kanyang ebanghelyo kung hindi man lang tayo magkakaroon ng oportunidad na malilinis. Kaya, therefore, dahil ginawa lahat ng Diyos para tayo mapatawad, para tayo magkaroon ng right spirit within us, para magkaroon tayo ng clean heart, gawin na natin. Let us move for that desire, for that purpose, para isa rin tayo na makapagsasabi, I have made my heart clean. I am pure from my sin. Not because you are holy, but because lumapit ka sa may kakayahan na gagawa niyan. Praise the Lord. So that, after all, ano ang magiging kalalabasan? Pag ikaw ay napatawad, pag ikaw ay nabigyan ng bagong espiritu at tuwid na espiritu, ano ngayon ang magiging testimony mo sa buhay mo? Basa. Ephesians 2:10. Praise the Lord. For we are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works, which God hath before ordained that we should walk in them. Yan. Workmanship tayo. Created in Christ Jesus unto good works. Kumbaga pa, tayo ay masterpiece ng Diyos. Siya yung nag-mold sa atin. Siya yung nag-shapen sa atin. We are His workmanship, created in Christ Jesus unto good works. Wala na yung bad works, wala na yung evil works, which God hath before ordained that we should walk in them. That is the longest plan ever na gustong gawin ng Diyos sa tao. Kasi inordain na yan ng Diyos nung una pa para tayo lalakad sa good work. Pero hindi yan sa atin. Masterpiece tayo ng Diyos. Siya yung gumawa niyan sa buhay natin. Kaya, therefore, bakit kinakailangan natin ma-realize at mapagtanto na kinakailangan talaga tayo darating dyan sa kalinisan, darating dyan sa purity, darating dyan sa right spirit na nandito sa buhay natin?
Dahil itong mga pangako ng Diyos na dumating sa buhay natin. If we don't have that kind of life, we cannot obtain these promises of God. Di ba? Marami tayong hinihingi sa Diyos dito sa sanglibutan. At hinuhope natin, inaasahan natin pagdating panahon mawala na tayo sa mundo, meron tayong kalalagyan. Di ba? Lahat yan ay mga promises ng Diyos. Pero ano bang talagang proper na pamaraan na itong mga promises ng Diyos para tayo ay hindi mabibigo sa mga bagay na yan? Basahin natin. 2 Peter 1:4. Praise the Lord. Whereby are given unto us exceeding great and precious promises, that by this ye might be partakers of the divine nature, having escaped the corruption that is in the world through lust. Yes. Hindi kay maraming mga promises ang Diyos sa buhay natin dito sa sanglibutan at doon mamaya sa kabilang buhay. And yet, we are partakers of the sins of the world. And yet, we are partakers of the character of the devil. Siya nga inexpelled. Siya nga ay hindi na makaangkin ng kabutihan sa kaharian ng Diyos. Tapos susundin mo siya. Si Lucifer, the devil, siya nga ay ibubulig doon sa dagat-dagatang apoy. Tapos siya yung susundin mo. So ang mangyayari ngayon dyan, kinakailangan meron tayong titikan. Meron tayong sundin kung saan siya naroon din, dudoon din tayo. Kung ano yung ginawa niya, nagawa ng kabanalan para kung saan siya patungo, doon din tayo. So hindi pwede. Dahil sa mga precious, exceeding promises of God, hindi lang tayo magkaroon ng qualification, hindi na tayo kailangan ng preparation. No, it's not an easy, it's not a joke. Kaya nga dito sa Bible, dinidescribe yung life, yung daan ng buhay. Narrow, straight is the gate, narrow is the way that leads you to life. Ibig sabihin yan, para kang dadaan sa butas ng karayom. Nandyan na yung self-denial, nandyan na yung humbleness, nandyan na yung contrite heart, humble spirit. Hindi lahat tao makakagawa niyan eh. Ang mga tao nahihirapan i-humble yung sarili nila. Ang mga tao nahihirapan na mag-acknowledge ng kasalanan. Yan ang pag-acknowledge ng kasalanan, hirap na ang taong gagawa niya. Pero kung magawa mo yan for the sake sa precious, exceeding, precious promises of God, mapalad ka. Kasi bibigyan ka ng Diyos ng right spirit. Bibigyan ka ng Diyos ng clean heart. Siya yung gagawa dito. Gagawin kang masterpiece ng Diyos. Kaya, itong mga hinihingi natin sa mga prayers, healing of sicknesses, provision of our necessities, endurance, maka-overcome tayo sa sanglibutang ito sa mga tukso. Itong lahat na hinihingi natin sa Kanya everyday. Kailangan maging worthy tayo. Ito na yung exceeding precious promises of God, that we should be partakers of the divine nature of God. Kinakailangan maging partakers tayo sa divine nature of God. Hindi tayo partakers ng kasamaan ng masamang espiritu ng diablo. Kundi, wala na yan. Past na yan, pinatawad na yan dahil nagpakumbaba tayo, nagsisi tayo. Partakers na tayo ng divine nature of God. Praise the Lord. Kaya while we are claiming and waiting for that precious, exceeding promises, kailangan we obtain the divine nature of God. Basahin pa natin 2 Peter 1 verse 1. Praise the Lord. Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith with us through the righteousness of God and our Savior Jesus Christ. Tingnan mo si Peter. Who was Peter before?
It is just a man who always go to the sea with his fishing boat and nets. Yun lang buhay niya, mangingisda. He doesn't know about righteousness of God. He doesn't know about the kingdom of God. Wala siyang kamuhang-muhang. Walang kaalam-alam. But how come Peter obtained righteousness of God? Whereby are given unto us, 2 Peter 1:1, Simon Peter, a servant and an apostle of Jesus Christ, to them that have obtained like precious faith. Naka-obtain siya ng precious faith with us, kasama ng mga niligtas. Through the righteousness of God. Nagkaroon siya ng divine nature. Naging partaker siya ng divine nature of God, which is the righteousness of God and our Savior, Jesus Christ. Praise the Lord. So, ganoon din sa buhay natin. Maging partakers din tayo sa righteousness ng Diyos. Kahit sa Old Testament, kahit wala pa si Kristo, dahil He is the same yesterday, today, and forever, ginagawa na niya ang paglilinis sa mga tao. Ay saan pala natin mababasa yung 2 Chronicles, chapter 7, verse 14? Di ba sa Old Testament yan? Because God is the same yesterday, today, and forever. Kaso, minagaling lang ng Diyos na mag-hands-on siya sa pagligtas sa atin sa New Testament. Hands-on na yon. Siya mismo bumaba. Praise the Lord. Pero actually, ang pagliligtas ng Diyos sa Old Testament na yan. Wala sanang Noah. Wala sanang Abraham. Wala sanang Moses. Wala sanang mga propeta. Wala sanang mga ligtas sa Old Testament. Nandyan na yan. Kaya nga lang, God made it to be done by yung tinatawag na personal siyang pumunta dito. Hands-on, kumbaga pa. Pagliligtas niya sa atin. Basahin natin how God made sanctification in the Old Testament. Ezekiel 36:25 and 20, hanggang 27. Praise the Lord. Then will I sprinkle clean water upon you, and you shall be clean from all your filthiness, and from all your idols will I cleanse you. A new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you. And I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. And I will put my spirit within you, and cause you to walk in my statutes, and you shall keep my judgments and do them. Yan. Old Testament na yan. Ay lalot na dito sa New Testament dahil nag-hands-on na ang Diyos. Paano niya tayo i-guide, paano niya tayo ililid sa tamang daan. Kaya, salamat tayo sa Diyos dahil we are properly oriented and guided how to obtain precious exceeding promises of God. Praise the Lord. Ganun yan eh. Para bagang bibigyan ka ng trabaho. Anong gagawin ng company? Mag-hire yan ng expert sa trabaho na ipapatrabaho sa inyo. So anong gagawin? Magkaroon ng tinatawag na orientation, magkaroon ng training, magkaroon ng yung hands-on practice. I-practice talaga, i-hands-on talaga ninyo. Practicein talaga yan. So ganun din ang pag-angkin ng mga good and precious exceeding promises of God. Ino-orient tayo ng Diyos. Kinakailangan mo ma-sanctify. Kinakailangan nyo maging partaker of the divine nature of God. Kinakailangan you are bound to good work, not evil work, no more. So, ganun ang gusto ng Diyos. So, dito sa Old Testament, nandyan na yung paglilinis, nandyan na yung pagpapatawad ng Diyos, nandyan na yung paglagay ng bagong puso, bagong espiritu, para sila lalakad na sa kautusan ng Diyos. Basahin pa natin 2 Corinthians 6:17 and 18. Praise the Lord.
Wherefore come out from among them, and be ye separate, saith the Lord, and touch not the unclean thing, and I will receive you, and I will be a father unto you, and you shall be my sons and daughters, saith the Lord Almighty. Yan. Anong ibig sabihin yan? Dahil sa New Testament, maraming mga Gentiles. Sino yung mga Gentiles, mga heathen? Ito yung walang batas sa Diyos. So, normal lang sa kanila maging lasinggo, normal lang sa kanila maging sugarol, normal lang sa kanila yung mga pinagbabawal ng Diyos. Normal lang yan sa kanila. Pero nung lumapit sila sa Ebanghelyo ni Kristo at naniwala sila sa kaharian, sa Ebanghelyo naging kaharian ng Diyos, tinuturuan sila. Come out from among them. Malis na kayo dyan sa lahat ninyong mga karumihan. And be separate. Katulad sa buhay ko noon. Noon, makikita niyo ako noon, nakikisalamuha dyan sa paglalasing. Ay, hindi ko alam eh. I was innocent. I thought it is just a normal way sa buhay ko maglasing-lasing, mag-inom-inom. Ano pa? Normal lang sa akin yan, magsugal. Normal lang yan. Yung mga kalaswaan sa sanglibutang ito, mga pornography, I thought it just normal. Pero kapag dumating ka na sa Panginoon at you are claiming to receive precious, exceeding good promises, you must come out from among them. You must separate from among them. Praise the Lord. And touch not the unclean thing. Huwag ka nang magdungis sa buhay mo. Yung mata mo, linisin mo. Yung pakinig mo, linisin mo. Yung bibig mo, linisin mo. Walang maka-defile sa iyo. So, how? Depart from them. Come out from among them. O kaya, hindi mo na ako makikita sa ganong uri na senaryo. Eh, yun ang sinabi ng salita ng Diyos eh. Praise the Lord. So, ganon. Hindi kayo, you are claiming to be son of God, you are claiming to be daughter of God, you are claiming to benefit the kingdom of God. Tapos, nandiyan ka pa sa paglalasing. Nandiyan ka pa rin sa kamunduhan. Walang nabago sa buhay mo. So you are still having defiled heart. You are still having a wrong spirit. So, paano ma-establish yung pangako ng Diyos sa buhay mo? When God set aside the godly unto Himself, hindi ka makasama because you are ungodly. You are not partaker of the divine nature of God, which is the righteousness of God, which is holiness of God. Ganon. Kaya gusto ng ating Panginoong Diyos, we need of this awareness. Aware ka sa mga bagay na ito. Or else, baka sabihin mo, patay, napasok ako sa false recruiter. Yung mga religion sa buong mundo, recruiter yan papuntang langit. Kailangan yung recruiter na pasukin mo, religion na pasukin mo, nakalista yan sa Bible, ang tinuturo at gawa. Pag hindi yan nakalista dito sa Bible, yung tinuturo at mga gawa, fake yan. Branch yan ng kaaway ng Diyos na kunwari nagpapaka-false prophet. Yung i-preach kagabi. Mag-ingat. Kasi ang approach ng masamang espiritu, false prophet. So, saan tayo ngayon? Ikaw, be. Mag-apply ka ng abroad. Anong gawin mo para masigurado mo? Dami ka na kayang napasok sa false recruitment. Sabihin ng recruiter, okay, pilapan mo itong application mo. Signan mo itong kontrata mo. Iiwan mo yung passport mo dito. Doon ka na lang sa bahay maghintay. Ipapadala namin sa inyo ang air ticket para mag-flight ka na. O ito ang babayaran mo, placement fee. Laki pa naman. Eh ikaw naman, hindi mo gi-check yung recruitment agency na yan sa listahan ng gobyerno. You did not verify. Ikaw, asang-asa ka. Yung sinabi na wait maximum of 3 months. Dumating na lang ng 1 taon, hindi pa dumating. Yung inaasahan mo na air ticket para paalis ka na. Nung pupuntahan mo na yung opisina, ang laki ng X nakalagay doon sa pintuan, wala na sila doon.
Tapos, nandoon na kayo, mga 150 of recruited by that agency. Wala, nakakamutan ka na lang sa ulo. Natangay yung passport mo, natangay yung pera mo, natangay yung pag-asa mo. Wala ka ng pag-asa. Hindi ka na makaalis. Fake pala eh. Kaya manigurado tayo sa ating kaligtasan. See to it, yung pinasukan mo ng recruitment agency papuntang langit. Tingnan mo sa listahan ng Diyos. Tingnan mo yan sa Bible. Kung yung mga turo nila, nandyan ba talaga? Baka yung mga turo nila mali. Papuntang impyerno yung tinuturo nila. Kasi may mga grupo kasi ngayon, habol, membership lang. Paramihan ng membro. Kasi ang hanap lang nila yung pera, offering and tithes. Pero hindi nila programa makapasok sa langit ang tao. Kaya, yung mahirap na daan papunta ng langit, sinisiminto nila yan. Niluluwaggan nila yan ng husto. Kaya ang sabi ng Bible, marami ang pupunta dyan. Kaya gusto nila ng paramihan ng membro. E baka dyan ka nasakop. Basahin mo yung Bible. Kung ano talaga yung daan na dapat mong daanan, papunta sa buhay na walang hanggan, let the Bible describe it. Let the Bible teach you what is that way. Kung anong daan na yan. Kaya, be responsible of your salvation. Hindi kaya, dito na ako ipinanganak, dito na ako magpakamatay. Lahat ata tayo ipinanganak na bulag. Lahat ata tayo pinanganak sa kasalanan. Regardless what religion you've been born, dito tayo tumingin sa Bible. Dito tayo magtingin sa master list ng Diyos. Kung ano yung mga nakasulat dyan, ano yung mga do's and don'ts dyan. Pag yan ang tinuro ng iyong napasukan na recruitment agency to heaven, pag yan ang tinuro, go on. Sige, yan. Kahit gaano kahirap, pasukin mo yan. Yan na yun. Pero kung maluwag, ano yung pinagbabawal ng Diyos? Sabihin, okay lang yan. No problem. God is good all the time. Kahit yung mga pinagbabawal ng Diyos dahil maraming number of people na nagpa-practice niyan, welcome kayo dito. You are supported with your attitude and character. Kayo na mga immoral, dito kayo. Makapasok kayo sa langit. There is heaven for you here. Hindi mo tiningnan doon sa Bible na papunta palang impyerno yung mga gawa nila. Bakit hindi mo ituro sa kanila? Bakit hindi mo sila i-correct? Bakit hindi mo sila ituwid? Para maging suitable sila sa pangako ng Diyos. Kaya itong binasa natin, hindi basta-basta ito mga precious exceeding promises of God, what life you must have. Kaya yung unang verse dito, sino who can say that I am cleansed from my sin? I am pure in my heart. Are you one of those? Kasi yan yung purpose ni Kristo pumunta dito. To give you pure heart. To give you clean spirit. Para makapasok ka sa precious exceeding promises of God. Kaya kung hindi yan mangyayari sa iyo, dahil hindi tinuturo ng agency na pinasukan mo, malis ka na dyan. Fake yan. Hindi ka makarating sa kanilang pangako. Hindi ka makarating. Dito tayo. Kaya nga, anong sabi ni Jesus Christ? If we continue in my word. Bakit? Napakalalim ng word of God. Habang nagpapatuloy ka, nagpapatuloy ka, you will discover many things. You will realize more things. So, it is necessary for us to continue. Saan? Sa Word of God. Hindi yung continue sa recruitment agency na alam mo na hindi sila nagtuturo ng tamang pamamaraan.
para maangkin mo yung pangako nila sa kaharian ng Diyos. Kaya dito sinabi, come out from among them. Be separate. Huwag kang matakot. Yung dito yung man who was born blind, hindi siya natakot. Mapaalis doon sa kanyang sinagoga. He was ejected. Kasi nandigan siya. When he encountered Christ Jesus and he was able to see, yun ang gishare niya doon sa kanyang sinagoga. Ayaw man tanggapin ng sinagoga. Hindi nila matanggap kasi sila hindi nakapagbukas ng mata ng membro nila. Ibig sabihin yan, that recruitment agency is not capable to open your eyes. Is not legit. Hindi yan pinadala ng Diyos. Tingnan mo, sino yung man born blind? Saan siya inutusan pumunta? After Jesus Christ is spat on the ground and made a clay and put sa kanyang taluk-talukap mata. Di man talaga nilagay doon sa ilalim. Dito lang sa labas. So, sambol yan eh. Go to the pool of Siloam and wash. O di, somebody did guide him to the pool of Siloam. Basahin mo ng husto, what is the meaning of Siloam? Sent. Pinadala ng Diyos. Kaya merong recruitment agency dito sa mundo. Hindi lahat pinadala ng Diyos. May pinadala ni Satanas para ang tao iligaw. Paano natin yan malaman? May master list ang Diyos, Bible. Kaya nga sabi ni Jesus, if we continue in my word, dito tayo magbasa, dito tayo magmuni-muni, dito tayo mag-check. I-check mo yung iyong recruitment agency na pinasukan mo, baka hindi yan legit. Baka hindi yan nagtuturo ng totoo para maangkin mo yung exceeding precious good promises of your God. Kaya, therefore, ayusin. Kaya nung tinakwil na yung bulag, kasi sabi ng mga Parisiyo, hindi tayo ang napapaano nito, na maging sikat nito, kasi hindi tayo gumawa na makakita siya, si Kristo. Hindi yan atin, doon, ilabas natin yan, kasi si Kristo ang makilala dito sa atin. Ayaw nila ng katotohanan. Ayaw nilang mabisto yung mga mali nila. Hindi sila willing ba mag-correct sa katotohanan ng Diyos. Kaya, therefore, tingnan mo, nung tinakwil yung bulag na yan, sino ngayon ang lumapit? Sabi ng ating Panginoong Hesukristo, I'm still preaching, call later. Anong sabi ng ating Panginoong Hesukristo? Itinakwil ka ba? Opo. Maniwala ka ba sa anak ng Diyos? Opo. Kasi hindi niya kilala eh. Kasi when he was blessed by Jesus Christ, hindi niya pa nakita si Jesus. Kasi nung nakakita siya, si Jesus wala na eh. Went somewhere. Itinakwil na siya doon sa sinagoga. Na-encounter niya si Jesus kung nakakita na siya. Yes, I believe the Son of God. Ako ito. Kausap mo na. Ako ito, nakausap mo. Yun. And he worshiped Jesus Christ. Praise the Lord. Hindi pumunta ka sa salita ng Diyos. Namulat ka ngayon, marami palang kamalian ang iyong agency na napuntahan. Tapos balik ka doon sa blindness. Binigyan ka na nga ng enlightenment, balik ka naman doon sa blindness. As if wala kang nakitang katotohanan, as if bingi ka sa katotohanan ng Diyos. Pilit mo pa rin ang pagpasok sa kaharian ng Diyos. You have to concentrate looking unto Jesus. Titikan mo ng husto ang katotohanan ni Kristo. Come out
from among them, and be separate, and touch not the unclean thing, and I will receive you unto myself, and I'll be your father, and you will be my children. Praise the Lord. Ganun po ang tamang paraan para yung mga promises ng Diyos maangkin natin. Next, pakibasa. 2 Corinthians 7:1. Praise the Lord. Having therefore these promises, dearly beloved, let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and spirit, perfecting holiness in the fear of God. Yan, may mga promises ang Diyos na binitawan sa lahat ng mga tao sa sanglibutang ito. But the question is, shall all receive these promises? Of course not. Like the people of Israel going to the land of promise, were all Israelites able to enter that land of promise? No. Noong nag-exist ang tao sa sanglibutang ito during the flood, lahat ba ng mga tao nakasakay sa arka para maligtas? No. So, kung gusto mong makasama sa having these promises, then let us cleanse ourselves from all filthiness of the flesh and of spirit, perfecting holiness in the fear of God. Yan ang qualification. Praise the Lord. So hanap ka na ng recruitment agency na nagtuturo ng tukma sa tinuturo ni Kristo. Hanap ka na ng recruitment agency papuntang langit na legit, na talagang pinadala ng Diyos. Paano mo ma-experience yung pinadala ng Diyos? Your blindness shall be healed. Yung pagkabulag mo. Kaya nga nung pagdating ko dito sa banal na dako, para ako bulag na bigla nakakita. Uy, gawain ko yan . Bawal pala yan. Na ano ako? Uy, religious man ako, bakit hindi ko alam yan? Na ano ako? Namulat ako from blindness. Kaya kung saan ka na ipinakita ng Diyos, stick ka na dyan. Praise the Lord. Oo. Patuloy ka sa salita ng Diyos para yung sanctification maangkin mo. Next, 2 Corinthians 3:18. Praise the Lord. But we all with open face, beholding as in a glass the glory of the Lord, are changed into the same image from glory to glory, even as by the Spirit of the Lord. Yes. Hindi pwede na dumating ka dyan sa agency na yan, na recruitment agency bound to heaven. Pagpasok mo dyan, wala mo lang nabago sa buhay mo. Ganon ka pa rin marumi, ganon ka pa rin lasinggo, ganon ka pa rin sugarol, ganon ka pa rin babairo, ganon ka pa rin mapag-ibig sa mga lustful sceneries, pornography. Ganon ka pa rin. Walang nabago sa buhay. No. Pagdating mo dito sa katotohanan, kung legit yung recruitment agency na pinuntahan mo, hindi pwede walang mabago sa iyo. You will be changed from glory to glory. Kung ano yung glory ng Diyos na kabanalan, katuwiran, yan ang mapapasa sa iyo. At yung dati mo, wala na yan. If any man be in Christ, you will be a new creature. All things are passed away. Behold, all things are become new. Si Kristo man kaya ang daan. Si Kristo man kaya ang katotohanan. Si Kristo man kaya ang buhay. Hindi ka makarating doon sa langit kung hindi kay Kristo. Ngayon, kung nandyan ka kay Kristo, dapat may mabago sa iyo. Praise the Lord. Hindi kay ilang seminar ka na dyan sa mga religious na mga seminar, orientation seminar. Wala pa rin nabago sa buhay mo. Wala yan. Mga fake recruitment agency yan. Hindi naman ako nagsabi, ito ang tamang recruitment, pero suriin din natin. Hindi ako ang mag-judge. Ang salita ng Diyos. Kailangan magsikap ka. Hanapin mo ang Diyos. Praise the Lord, ng buong puso. Minsan, kung hanap ka ng Diyos, half-hearted, hindi mo talaga dibdiban. Pag matamaan ka na yung mga bisyo mo, tanggalin. Ayaw ko dyan, stricto yan.
Hindi mo alam yung pala ang legit. Hahanap ka ng fake, hindi ka makapasok sa kaharian ng Diyos. Tuturuan ka lang ng bahagya, pero ililihis ka pa rin. Kasi ang habol nila hindi kaluluwa, membership, paramihan. Kaya, therefore, magsikap ang lahat para itong precious, exceeding promises of God hindi talaga mag-fail sa buhay ng bawat isa. Last verse. Ephesians 4:23 and 24. Praise the Lord. And be renewed in the spirit of your mind, and that ye put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Yes, kinakailangan ma-renewed ang spirit of our mind, and let us put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Praise the Lord. Yan ang talagang dapat mangyari sa buhay natin. Kaya, we have so much expectation from precious, exceeding good promises of God. So that this expectation will come to reality. Kasi meron ang kasabihan, expectation versus reality. Ano yung reality? The actual truth. Minsan may mga tao na mangliligaw ng mga babae. Ang approach nila ganito, babae ka ba? Ibig sabihin niya, nakita na nga yung profile picture babae, tatanungin ka pa, babae ka ba? Kaso, bakit nagtatanong sila? Baka katulad kanila na gumagamit ng picture na hindi sa kanila. Kaya nagdududa sila sa ibang tao. Kung ano yung gawa nila, yun din ang akala nila gawa ng tao. Tapos yun namang babae, babae ako, single ka pa. Oo, single pa ako. Are you looking for someone? Yes, I've been looking so long time already. Tapos yung profile picture, ang gwapo. Yan yung expectation. So nag-e-expect ngayon yung babae na ang gwapo-gwapo nito. At saka lovely masyado mag-create ng text message. Yung pala, hindi kanya yung picture. Pagdating doon sa reality, actual na, pag-compare, ang layo. Gumamit pala ng ibang picture. Kaya ganon mamaya sa precious and exceeding promises of God, expectation and reality. Kung gusto mo yung expectation mo, talagang mangyayari yan yung pagpasok mo sa kaharian ng Diyos. Huwag ka doon sa fake na gumagamit lang ng sakuban. Pero inside is ravening wolves. Doon tayo mag-search sa totoo, sa salita ng Diyos. Praise the Lord. Diyan natin makikita ang image of God sa salita ng Diyos. Kaya, you should have renewed spirit of our mind, and we have to put the new man, put on the new man, which after God is created in righteousness and true holiness. Praise the Lord. Hindi kay basta holy-holy lang. Baka mahuli ka sa biyahe o mahuli ka ng Diyos sa iyong kasamaan. Ang sinabi diyan, true holiness. Sino yung maging true holy or holiness? Yung truthful people or children. Yung makatotoo ka sa paglilingkod sa Diyos. Kaya pagsikap ang bawat isa. Walang taong matuwid hindi nakakagawa ng pagkakasala. Pero pag pinahintulot mo ang Diyos, ang siyang matupad at gagawa sa buhay mo. Dahil ang Diyos hindi kayang gumawa ng kasalanan, hindi ka na makakagawa ng kasalanan. Because you become workmanship of God. Praise the Lord. Gawa ka na ng Diyos unto good works. So, to God be the glory. Let us wait and see the coming precious, exceeding promises of God. Temporary things and eternal things.
Praise the Lord. Magsitayo po ang lahat.